Tinututukan na raw ng Department of Foreign Affairs ang issue sa mga dayuhan na nahuhulihang may lehitimong Philippine passport. Ang DOJ naman pinaiimbestigahan na rin ang issue sa umunoy VIP treatment sa mga iligal na pumapasok ng bansa. Saksi, sina Cedric Castillo at Ivan Mayrina. October 3 nang arestuhin ng Bureau of Immigration ang tatlong Pakistani national na may kaugnayan umano sa isang local terrorist group. Pero ang basihan ng pag-aresto, overstaying o pagiging undocumented umano. Wala mang naipresent ng travel document sa pasaporte. May naipakitang lehitimong national ID ang isa, habang ang isa may driver's license na nagsasabing Filipino citizen siya. Kasunod ito ng sunod-sunod na pagkakasabat sa airport ng mga dayuhang may lehitimong Philippine passport. Ito po talagang concern na ito is really siguro something na nakababahala for the Bureau of Immigration. During the Senate hearing po for the budget of the BI, nabanggit po ni Senator Bato de la Rosa na isa po itong national security issue. We forward it to the issuing authority and to the National Bureau of Investigation upang maimbestigahan po at mahanap ang source nitong mga dokumentong ito. Hindi na bago mga dayuhang nahuhulihan ng Philippine passport. Ang pagkakaiba, lehitimo na at hindi peke ang mga hawak na passport ng mga nahuhuling dayuhan kamakailan, kahit dapat Pilipino lang ang nagkakaroon ng pasaporte ng Pilipinas. Bukod sa investigasyong isinasagawa ng NBI, nakikipag-ugnayan na rin ng Immigration sa Department of Foreign Affairs, ang tanging ahensyang may kapangyarihang maggawad ng Philippine passport. It's really high time na magkaroon po ng crackdown against the syndicates that are part of this, whether it be from the government or from the private sector. Sabi ng DFA, nakikipag-ugnayan na sila sa ibang ahensya kaugnay sa isyong ito. Sineseryoso raw nilang alegasyon na may mga lehitimong passport na na-issue sa mga hindi Pilipino. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla pinasisilit na rin ang issue ng di umano'y VIP treatment sa mga iligal na pumapasok sa bansa. May nakuha rin siyang impormasyon sa presyuhan di umano para rito. May info kami na sa blacklisted persons na nakaka-travel out or in, 150,000 pesos na ang presyo ng isang escort service sa blacklisted persons. And you have to look at the structure again on how it happens. Pinaiimbestigahan na ng DOJ kung may sindikato sa loob ng Bureau of Immigration na may kumpas sa di umano'y escort service. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin daw si Justice Secretary Remulla kay Immigration Commissioner Norman Tansinco. Oh yes, okay pa naman, but there are things that have to be addressed and answered. Hindi naman to overnight problem. This has been a problem for the longest time. Sa isang statement, sinabi ni Tansinco na inaalam na ng Bureau of Immigration ang galaw ng hinihinalang sindikato sa loob ng BI. Binalaan din niya ang kanilang mga kawani na posibleng sangkot sa trafficking na mabigat ang parusa laban dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Cedric Castillo. At ako si Ivan Mayrina. Kami ang inyo. Saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.